Sabit ng bukang liwayway, maliwanag ang kwento ng kahapon at kasaysayan. Kasabay nito ang pag-usbong ng lengguwahe na siyang naging pundasyon at kumokonekta sa ating lipunan. Ngunit, sa kabila ng nakasisilaw na yaman ng nakaraan, ay ang pagbalot ng dilim sa kinahapunan. Isa ang Pilipinas sa mga sinakop na mga Hapon noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kasabay nito ang pag-usbong ng iba't ibang aspeto na siyang tumulong sa kasaysayan na bumuo sa ating kahapon. Sa unang 10 taon ng Commonwealth regime o panahon ng paghahanda, ito ay naging tahimik lang sa simula. Nagkaroon ng pagkaantala ng magsimulang mag-ambisyon ng mga Hapon na makuha ang mga teritoryo para sa kanilang lumalaking populasyon at pangangailangan sa mga yaman. Ipinasok ng Hapon ang digmaan sa Pacific noong nagsagawa sila ng pagsalakay sa Pearl Harbor, Hawaii noong Disyembre 1941. Ipinahayag ng Estados Unidos ang kanilang pagsalungat at opisyal na nagsimula ng digmaan sa Pacific. Bilang resulta, napasailalim ang Pilipinas sa pangangalipusta ng mga Hapones. Sa loob ng 3 taon, ang mga Pilipino ay dumanas ng matinding hirap dahil sa mga patakaran ng mga Hapon. Pinigil nito ang kanilang mga karapatan, ginamit ang ekonomiya para sa pangangailangan sa digmaan, at binago ang sistema ng edukasyon upang magkaroon ng impluwensya ang kanilang mga prinsipyo. At higit sa lahat, ipinagbawal ang aktibidad sa politika na hindi sumusuporta sa pamahalaang Hapones. Sa kabila ng mga paghihirap, patuloy na namumuhay ang diwa ng rebolusyon hanggang sa pagtatapos ng pananakop. Noong ika-3 ng Enero 1942, isang araw matapos ang pagsakop ng mga Hapones sa Maynila, inilabas ni General Masahiro Homma ang Commander-in-Chief ng mga Hapones ng Imperial Forces, ang isang pahayag na nagpapahayag na pagtapos ng pananakop ng Estados Unidos at ang layunin ng ekspedisyon ng mga Hapones. Ang inihayag na layunin ay ang palayain tayong mga Pilipino mula sa pang-aapi ng Estados Unidos upang maipatupad ninyo ang Pilipinas para sa mga Pilipino. Bilang bahagi ng co-prosperity sphere sa Greater East Asia at magkaroon kayo ng inyong sariling kasaganahan at kultura. Para lubos nating maunawaan ang sunod-sunod na pangyayari at kaganapan sa wika noong panahon ng Hapon, mapalad kaming nakapanayamang historian at researcher na guro mula sa National University na si Daniel Del Rosario. I'm Daniel Francisco P. Del Rosario, a social science instructor here at National University, and I specialize in Philippine history, especially Philippine political history. Okay. Para po sa unang tanong, pwede po ba pakipaliwanag kung ano yung layunin ng co-prosperity in the Greater East Asia? The Greater East Asia co-prosperity sphere ay isang pagtangka ng mga Hapon na gumawa ng Asia para sa Asyano na ipalaya officially ang mga ibang mga Asyanong kolonya ng mga ibang colonial powers, pero yan lang yung official propaganda. Yung realidad ay gumagawa ng Greater East Asia co-prosperity sphere ng isang imperyong Hapon at dapat kasama dito ang buong Greater East Asia maliban sa Korea at Taiwan kasi sa Korea at Taiwan, integral part o bahagi sila mismo ng imperyo ng mga Hapon. Okay. So, kamusta naman po yung Pilipinas matapos magkaroon ng reorganization sa pamamahala ng gobyerno? Noong binago yung pamamahala sa Executive Commission ni Vargas,
medyo pareho pa rin ang mga tao sa mga Commonwealth kasi yung mga pinili, Yes. yung mga iniwan ni Quezon. Pero may mga Japanese na tagapayo, Hapon na tagapayo, at mga katuwang na tagapayo. Pero mga espiya lang pala nila ng Imperial Japanese Army. Kaya mga puppet pa sila, hindi katulad ng Commonwealth na may autonomiya kasi hawak ni Quezon ang lahat. Okay. Pinilit ng mga Hapones na baguhin ang sistema ng edukasyon at ideolohiya sa Pilipinas para magpalaganap ang kanilang kultura at pananaw. Ngunit ang mga Pilipino ay hindi naging biktima ng propaganda ng mga Hapones, bagkus patuloy na nagsikap para sa kalayaan mula sa kanilang mga mananakop. Sa panahon ng pananakop ng Hapones sa Pilipinas noong World War II, ipinatupad nila ang patakaran sa edukasyon sa pamamagitan ng Military Order No. 2 noong Pebrero 17, 1942. Layunin ng mga Hapones na ipalaganap ang kanilang kultura at mga prinsipyo sa Pilipinas. Partikular ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Sinubukan din nilang baguhin ang pag-ugali at pananaw ng mga Pilipino. Itinuro ang Nihongo at nag-alok ng mga kurso sa vocational at elementary education. Ang layunin nito ay tanggalin ang impluwensyang kultura ng kanluran sa buhay ng mga Pilipino. Noong itinatag ang Japanese-sponsored republic noong Oktubre 14, 1943, hindi masyadong nagbago ang sistema ng edukasyon. Nagkaroon ito ng dilim sa militante na nasyonalismo, kung saan isinulong ang Tagalog bilang pambansang wika at inireserba ang pagtuturo ng mga paksang may kaugnayan sa Pilipinas. Gayunpaman, ang mga Pilipino ay hindi lubos na naniwala sa mga pangakong ito ng mga Hapones, ngunit nagdiwang sila at nagpakita ng suporta para sa ideya ng kalayaan. Gayon din, nagkaroon ng propaganda na nagsasabing ang Japan ay nagbigay ng kalayaan sa Pilipinas. Mga kababayan, maksiwin na tayo sa inyong mga bahay. Gawin na ninyo ang dati ninyong gawain. Pagkat ang Pilipinas ay tahimik na. Huwag na ninyong isipin ang pagbabalik ng Amerikano, pagkat hadlan ng Hapon ang lahat ng kanilang daan. Kaya magkipag-isa tayo sa Hapon, pagkat tayo tutulungan nila sa kagaling ng ating bayan at kasarinlan. Tuloy, nagbibigay alam ko sa inyo ng ating General Ricarte na sa Pilipinas na siya ay tutulungan tayo sa ikatahimik nating bayan at kasarinlan. Tungkol sa mga balita-balita na laban sa Hapon ay huwag ninyong paniniwalaan, pagkat sila'y ginagawa nila ang mga balita niyan upang tayo magalit sa Hapon. Sa kabila nito, ang mga lider ng Pilipino ay hindi nasilaw sa mga walang laman na pangako ng mga Hapon. For the second question po, ano po yung mga klase ng resistance yung ginawa ng mga Pilipino ukol dito sa pagbubuo ng mga reforms na ito? Ng mga ordinary Pilipino, ginagawa minsan na nagbibiro pa sila. Halimbawa, noong inanunsyo ang Preparatory Commission of Philippine Independence para maghanda para sa kalayaan ng Pilipinas, tinatawag ng mga Pilipino ang PCPI ay please cancel Philippine Independence. Kasi alam nila na biro, na parang joke talaga yung paghahanda ng independence. And may mga historiador na nagsasabi na kapag pinapabati ng mga Pilipino ng Ohio Gozaimasu sa mga Hapon, good morning, sasabihin nila Ohio Gozaimasu. Ohio. And kapag pinapasigaw sila ng banzai para kay Emperador Showa, yung ginagawa ng mga Pilipino, sinisigaw nila bangkay. Pero may mga Pilipino din na sumali sa resistance, either sa mga USA, Hunters ROTC, o yung Hukbo ng Bayan laban sa Hapon o Hukbalahap sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas, o ngayon tinatawag na PKP 1930 para ma-distinguish ito mula sa current CCP. Ang pananakop ng mga Hapones ay nagdulot ng mga pagbabago sa panitikang Pilipino, na nagdulot ng mga limitasyon, ngunit nagbigay din ng tulong sa pag-usbong ng Tagalog bilang wika sa panitikan.
Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, ang panitikang Filipino sa Ingles ay naapektuhan at nagkaroon ng pagbabago. Pinagbawalan ng mga Hapones sa mga Pilipino na magsulat sa Ingles at itinaguyod ang paggamit ng Tagalog bilang opisyal na wika. Ipinatigil ang pagsulat sa Ingles sa ilang publikasyon at ang ilang manunulat sa Ingles ay nagsimulang sumulat sa Tagalog upang kumita. May mga organisasyon na nagkaroon ng pagpupulong para sa mga manunulat sa Tagalog at nag-usap tungkol sa mga issue sa kanilang pagsusulat. Sa kabila ng mga paghihirap at limitasyon, ilang manunulat sa Tagalog ang naging maayos pa rin ng pagsusulat, lalo na sa mga maikling kwento. Pinahalagahan ng mga Hapones ang mga akda na ito at inilathala ang isang antolohiya ng mga pinakamabuting maikling kathang Pilipino ng 1,943. Ano po ba ng restriction sa pagsulat nung panahon na ito? O pati rin yung freedom of speech nila is nagkaroon ng restriction? Kahit sinabi ng 1943 na sa Ligang Batas na may freedom of speech, maraming restriction. In fact, kaya nga sinasabi ng mga ibang tao na golden age ng Philippine literature kasi bawal ang magsulat ng Ingles ayon kay Teodoro Andal Agoncillo. Sabi niya sa History of the Filipino People, bawal na bawal magsulat sa Ingles. Kaya yung mga Pilipino na nagsusulat sa Ingles, manunulat sa Ingles, yung ginagawa nila, nagpursigi sila magsulat sa Tagalog para lang makakain. Kaya sinasalin din ang mga dula na banyaga katulad yung magawa ni William Shakespeare sa wikang Pilipino, gumagawa din ng mga dula at yumabong ang magasina Liwayway. At kung gusto nila ng alternative pero illegal to noon, may mga guerrilla underground na pahayagan, underground publications. Katulad ng King Masala ng mga Kupalahap and yung mga ibang guerrilla newspapers sa Visayas. Minsan, mimeograph pa sila o typewriter lang. Pero, nababasa to ng mga tao at nalalakas ng loob kasi may mga lumalaban. Sa tingin niyo po ba yung dahil sa binigyan ng mga Hapon, yung mga Pilipino na gamitin yung sarili nating wika, nagkaroon po ba to ng, yung wika natin in general, nagkaroon po ba ng progreso sa panahon ng mga Hapon? Hindi kasi problema lang kasi kahit binigyan ng pagkakataon na yumabong ang wikang Pilipino, problema, sinesensor ito ng mga Hapon. Sinesensor ito kaya nagsusulat lang sila tungkol sa provincial teams para hindi mahuli. Pero kung isasama natin ang mga guerrilla newspapers, pwede natin sabihin na yumabong yung resistance kasi yung mga balita na sinusulat ng mga resistance and sinasabi nila na lalaban tayo. Kaya medyo yumabong. Kung isasama natin yung underground newspapers. Ano po pa kaya yung mga nangyaring pagbabago nun sa ating wika? Bukod sa ito ay yumabong kung isasali natin yung guerrilla publication na sinasabi niyo po. Ano pa po yung mga nangyaring pagbabago nun sa wika? So, yes, more dumami ang mga nagsusulat sa Pilipino. And kasi practically, may moratorium sa pagsulat sa wikang Ingles. So, mas maraming sumusulat sa wikang Pilipino. So, parang dumami ng Philippine literature. Kahit limitado ang themes. And I think may Liwayway buhay pa rin. Di ba buhay pa rin ng Liwayway hanggang ngayon? Yes po. So, I think, yes. Pero with the post-war lifting of the censorship from the year after the war, dyan talaga yumabong. Kasi mas maraming masusulat ng tema. Pero kailangan pa rin noon pagpapotensya sa English. Pero sa panahon ng Hapon, wala competition from the English language. Yung competition lang sa Tagalog, yung mga iba pang wikang Pilipino. Kasi yung mga sa Visayas, especially with the resistance. Sa pangkalahatan, ang kalagayan ng kultura at panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Hapones ay kulang sa kalagayan ng pagpapahayag at pamumuhay. Ngunit, kinikilala ang tulong ng mga Hapones sa pagunlad ng Tagalog bilang wika. Bagamat hindi malinaw kung personal o hindi ang mga layunin ng mga Hapones. Mahalaga ay
Tumulong sila sa mga manunulat sa Tagalog na napagtanto ang potensyal ng ating wika. Sa mga pinakamahirap na yugto ng okupasyon, ang takot at pangamba ay naghari. Walang ligtas at ang mga Hapones na mga nasa pangunahing kanto ay nagiging sanhi ng karahasan sa mga mamamayan. Kahit pa sa simpleng pag-aayos ng ulo bilang paggalang. Nang nagsimula ang pananakop ng mga Hapones, nagkaroon ng masalimuot na sitwasyon sa Pilipinas. Maraming kababaihan ang naging biktima ng pang-aabuso at marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay sa pagtatanggol sa kanilang mga pamilya. Ang iba naman ay nagtungo sa mga bundok at sumali sa mga gerilya para lumaban sa mapanakit na sundalong Hapon. Hitik ang Pilipinas sa kwentong kasaysayan. Ang pagtuklas na magagandang bahagi nito at ang mga pagkukulang ay nagbibigay daan sa mas makabuluhan at makatarungan na pagsusuri ng ating nakaraan. Ang naitulong ng mga Hapon ay marapat lamang na sa ating isipan ay manatili. Ngunit sa kabila ng naambag, sapat nga ba na matakpan ng isang tama ang napakaraming mali? Liwanag sa dilim. Mga salita na inilalarawan sa karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Dilim na nagpahirap sa 3 taong pananakop. Ngunit dahil sa rebolusyon ay naging liwanag para sa pag-usbong ng panibagong pag-asa at kalayaan. Muli, ako si Etnie Bibuan, nagpapahayag mula sa True to Juan. Siak si Joanna Rose Landicho, ket inay-ayat ko, iti saong nga Filipino. Ako i David Michael Lunipog, kalugaran ke ang wikang Pilipino. Ako si Alexa Nicole Mata at sa kong pinapadangat ang taramong Filipino. Siak si Isaac Reinhardt Lelik, inararaw ko sa salitan ng Filipino. Ako si Ashley Jad Flores, kagpalangga ko ang wikang Pilipino. Ako si Etnie Bibuan at gihigugma ko ang pinulungang Filipino. Ako si Christina Sangon, ang wika ko ang salamin ng aking pagkatao. Mahal ko ang wikang Filipino.